Hello, magandang hapon. Alas 3 ng hapon ngayong February 28. So, ayan. So, bigyan ko lang kayo ng konting update. Tsaka kung makikita nyo, ayun, no? Yung pipino ko doon nalanta. Masyado naging busy sa baba. Gumawa kasi ako ng mga stock solution natin, A and B, ng NutriHydro. So, nakalimutan ko na silang balikan. Ngayon, by routine kasi talaga mga alas 10, alas 11 umakit ako dito para magdilig at para i-check yung mga reservoir nitong mga taniman ko. Ay yung hindi itong kratke, yon yung ano natin, mga pipino, tsaka itong bell pepper. Itong bell pepper meron pa naman, inaalog-alog ko lang. Tsaka nung last time, di ba, tiningnan naman natin, meron pa. Hindi pa siya, wala pa siya dun sa point na sobrang lakas siyang kumain ng nutrient solution. Pero share ko sa inyo mamaya kung gaano lakas kumonsumo ng nutrientong pipino. Pero wala pa talaga tayong actual study kung gaano ba karami. Pero estimate or guesstimate lang. Yan. So yan, may mga tanglad tayo dito. Soon, kukuha na ulit ako ng tanglad para dagdagan natin yung seedlings natin sa kabila. Yan. Nakita nyo dito sa baba. So mamaya pupunta rin ako doon para magdilig pero hindi na siguro muna ako magbe-video. Pero yan, kung makita nyo, medyo maluwag-luwag na dito. So magiging maganda na rin yung tubo dito ng lettuce natin. Ayan. Kasi last time na tatabunan siya ng mga cucumber natin or ng pipino. Tapos ngayon, ito, kung makita nyo, meron na tayong bell pepper. Kita ba? Ayan. 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 Ayan, bell pepper natin. Meron din dito sa kabila. Ayan, bell pepper. So, ayan, okay naman siya. Ayan. Meron pa namang laman. Ayan, pag inaalog ko. So, didiligan ko lang siya ng kaunti. So, ang ginawa ko, dito sa paletter white, tinanggalan ko na siya ng dahon dyan sa paletter white niya. Then, tulad ng nabanggit ko dati, yung mga yung unang dalawang paletter Y nila, tinigil ko. Yung pangatlo, inistay ko na sila doon. Hinayaan ko na silang tumubo. Hindi ko sure kung tama yon pero obserbahan ko na lang. Since second time pa lang natin to magpapatubo ng bell pepper at nung una talaga is nakakratki, tas hindi hinayaan ko lang sila. So, ngayon medyo may pagkahalo. Hindi ko sure kung masasabi kong Dutch bucket pero parang kratki siya pero hindi talaga siya kratky kasi hindi naman siya babad na babad sa tubig. So parang half ng roots niya or more than half ng roots niya ay hindi talaga nakababad sa tubig. Tulad nung nakita nyo last time. Okay. So magdidilig lang talaga ako ngayon. At kung makita nyo, okay na. Malinis na yung for harvest natin. So nag-start tayo ng harvest is February 22. And ngayon ay February 28. So, clear na yung 7 box yun, pero consider lang natin na 6 na box yung naibenta natin kasi yung estrosa natin is pinamigay lang natin. So, yung order ng 100, pinadagdagan lang natin ng estrosa. So, susunod, i-market na rin natin yon. Hindi ko pala nadala, nagpagawa rin ako, kakakuha ko lang kanina ng business card. Para lang mas madali tayo mag-alok dun sa mga possible customers natin kasi nga nag-expand na tayo, so magpapa-pick and pay tayo doon kung possible man or kung gusto nilang puntahan yung farm natin. Makikita na nila doon, may maliit na mapa doon sa likod ng business card. Yung mapa lang naman is from SM Caloocan papunta dito, which is 7 minutes away walk. Yan. So ito yung tanim natin nung February 3. So kung February 3 yan, expect mo yan second week of March. So, mga March 14. Yan, mga March 14, 17, ganon. Yung harvest natin dyan. Pero, maganda naman. Siguro, medyo naging maaliwalas. Okay naman yung tubo. Pero, kung mapapansin nyo, mas malalaki yun doon kaysa dito. Ewan ko lang kung pansin ba sa video. Pero, visually, dito sa side ko, medyo mas okay yung tubo doon. Malamang mas okay ang tubo doon. So meron tayong 3 scamander dyan. Hindi ko sure kung magtatanim ako na mas marami scamander doon sa kabila, pero susubukan natin. Tulad na nabanggit ko pala dati na parang ililipat agad natin lahat doon. Bala kong hindi i-full na doon lahat.
siguro magkakaroon ako ito, 4 dito, 4. 1, 2, 3, 4. I-stay ko lang dito and the rest, lipat sa kabila. Tapos yung dito, dadagdagan natin dito ng pipino. So nagpaplano na ako ng pipino and dito naman yung ano natin, bell pepper, which is kasama na talaga to sa plano. Ayusin ko na lang. Hindi ko sure kung malamang doon ko ilalagay. Yung last na plano ko is doon eh. Hindi ko sure kung mababago pa yung plano ko. Pero bala ko kasi magdagdag talaga dito ng pipino. Siguro 2 or 4 na box. Then itong dito sa side na to, dito tayo mag NFT. Hindi, DFT. Yung deep flow technique yan tatawag doon. Something. Okay. So dito naman sa ating pipino, nakalimang pitas na tayo. So bukas, pwede na rin itong ipitasin. Pero kung makikita nyo, lantay yung mga dahon. Natuyuan yung pinaka-reserve niyan. Although kahapon, parang half nitong container na to ang inilagay ko eh. Ilang liters ba to? Hindi ko sure eh. Pero by estimate ko mga 12 liters to eh. Yan, mga 12 liters. 12 to 16 liters. Layo ng estimate na. Pero mga ganun, sabi mo na 12 liters. So sa 12 liters, 6 liters nilagay ko dyan kahapon. So halos kalahati nung styro box ang may tubig. Pero parang isang buong araw nilang uubusin yon. Ganun siya kalakas kumonsumo ng tubig or ng nutrient. Pero palagay ko sulit naman. Hindi naman siya masyadong diligin para sa akin. Nakalimutan ko lang talaga kaninang umaga. So, ayun. Moving forward, may naiisip din akong way para hindi ko na masyado siyang monitor or titingnan sa pagdidilig. So, may bibiliin ulit akong equipment na magsasalba sa akin sa ganung trabaho. Pero susubukan pa ulit natin. Ganun naman tayo. Start small and try. Yan. Pero yung bibilin ko walang ano yan, walang pump, pero may ano siya, may timer yung pinaka hose or kung ano man yung faucet, may timer siya. Subukan ko pa lang. So ang gagawin ko talaga ngayon, magdilig, then mag-check. Ayan, makita niyo may mga pipino pa tayo doon, no? May 2 pa doon sa taas. Tapos marami pa dito. So nakalima na tayo. And may harvest pa tayo bukas. So sabihin nyo, may tigi-isa na tayong harvest per puno. And ang benta ko dyan sa isang pipino is 35 pesos. So sa isang pipino pa lang, sulit ka na dun sa buto. Sa nutrient solution, since mostly nang ginagamit ko dito is reuse lang naman. So, okay pa rin, di ba? Parang isang beses pa lang talaga ako gumawa ng nutrient solution for pipino, yung which is yung 2.0 easy na reading. So, ayan. Makita ko pa sa inyo ibang bunga. Ayun, o. Ayun, o. Kita yung mga bunga doon. Ayun. May mga bunga. Tapos dito rin, ayan, may mga bunga. So, ito, ano ko na to eh. May ito, nakatap pruning to. Yung nando, nakatap pruning din. Tsaka dito. 4 yung nakatap pruning yun doon. Hindi ko yung natap pruning kasi doon na yun lumago eh. Ewan ko lang kung lalago pa siya. Kasi nauntog na siya doon sa pinto. Or doon sa tawag dyan. Basta sa alulod yun. So ayan. Tuloy-tuloy lang naman. Dilig-dilig lang. Usually ganun lang naman ginagawa ako. So ito yung mga seedlings natin ng tanglad. Na dati isang piraso lang. Pero ngayon sandamukal na. So, yan yung i-separate ko para magawa ulit tayo ng mga seedlings ng tanglad. Yan. Meron pa dito sa likod. Ayun. May 3 pa dyan. Yan, meron pa rin doon. Yung iba kukunin na natin. Lalo na yung nandun, kukunin ko kasi nahaharangan niya minsan ng konti yung lettuce natin doon. Ayun, nakitang-kita yung scamander, iba kulay. So, ayan. Yan lang naman ang ginagawa ko ngayon. So, i-drain ko lang to. Tapos, ang ginawa ko pala kasi kaninang umaga, kinuha ko ng isang buong taas niyan. Tapos, binaba ko kasi ang customer ko, mga 2 PM kukunin yung harvest. Dapat hindi mainitan. So, nilagay ko na sa sala. So, meron akong setup doon na nakababad pa rin sila sa nutrient solution. Although, hindi na sila
direktang tinatamaan ng araw. So, siguro fluorescent light pero sobrang layo naman. Hindi talaga siya setup ng pang-grow. Binaba ko lang sila para hindi sila mainitan at ma-stress. Para pag harvest ko, fresh na fresh pa rin. Which is, yun, nakita naman ng customers natin. So, goods na tayo. Siguro next video, kung hindi ko malimutan, is in terms of sales naman sa harvest part natin ngayon, kung magkano ba ang kinita natin. Pero kung 7 box yun, sabihin mo ng 3.5, divide mo by 2, 1,750. 1,750 lang kailangan nating makuhang sales at goods na tayo para magtanim ulit. Yun yung easy easy parang easy computation ko. Pero syempre, kahit mas mababa pa doon, makakapagtanim ka pa rin. Okay, sa palagay ko yun lang. And update ko na lang kayo sa mangyayari. At lalo na dun sa kabila, ang transfer natin doon is mga March 5. March 5 mag-start na tayo mag-transfer sa kabila. So makakita na rin tayo ng setup natin doon. So may mga setup na ako doon. Ang malalagyan pa lang natin doon is siyam na box. Although sinabi ko sa inyo na 12 yung box na kasya doon. Ang na-prepare ko lang kasing seedlings is pang siyam. May sobra lang doon na 5 peraso. Pero pag yung sobra na yun siguro sa indoor ko na lang papatubuin. Then harvest before tanim ulit. So, yun lang. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!